Naging mapayapa na muli ang Earth matapos ang laban kay Beerus, pero ang namatay na si Frieza ay nasa impyerno pa rin at pinahihirapan ng mga diwata at anghel. Sa pagkawala ni Frieza ang hukbo nito na kasalukuyang pinamumunuan ni Sorbet ay unti-unti nang bumabagsak, dahil dito ay nag-decide si Sorbet na buhayin ang kanilang Panginoon gamit ang Dragon Ball ng Earth kasama ang isa niyang alagad na si Tagoma. Pagdating sa Earth ay tinakot ng dalawa ang grupo ni na Emperor Pilaf para tulungan sila nito na kolektahin ang mga Dragon Ball. Sa mga oras na yun ay binabantayan ni Piccolo si Pan na anak ni Gohan at Videl. Naramdaman ni Piccolo ang enerhiya ni na Sorbet at sinabi niya ito kay Gohan. Pagkatapos nun ay pinakita na inuutusan na ni Sorbet ang grupo ni Pilaf na tawagin si Shenron. Sa sandaling matawag ni Pilaf si Shenron ay naramdaman agad ito ni na Piccolo at sobrang nabahala. Hiniling ni Sorbet kay Shenron na muling buhayin si Frieza pero tumanggi ito. Dahil ayon dito ay durog-durog na ang katawan ni Frieza kaya wala nang silbi kung ibabalik niya ang kaluluwa nito. Iminungkahi ni Tagoma na gamitan na lang ng regeneration machine si Frieza at sumang-ayon si Sorbet. Kinumbinsi ni Sorbet si Shenron na buhayin pa rin si Frieza sa durog-durog nitong katawan. Pagkatapos nun ay muling humingi ng isa pang kahilingan si Shenron. Kaso habang nag-iisip ng kahilingan si Sorbet ay biglang humiling si Shu ng 1,000,000 zeni. Tinupad ni Shenron ang kahilingan ni Shu at wala nang nagawa si Sorbet. Dahil sa nangyari ay nag-decide na lamang sina Sorbet na kolektahin ang durog na katawan ni Frieza at umalis. Pag-alis ni na Sorbet at Tagoma ay nagkasundo ang grupo ni na Pilaf na kumain ng masarap, mabilis na nabuo ng bagong teknolohiya ang katawan ni Frieza. Paglabas ni Frieza sa regeneration machine ay nagalit ito sa kanyang mga sundalo dahil natagalan itong buhayin siya. Sunod ay sinabi nito na hindi siya magiging masaya hanggat hindi niya natatapos ang buhay ni Goku at Future Trunks. Iminungkahi ni Tagoma kay Frieza na huwag nang pansinin ang mga Saiyan at mag-focus na lang sa hukbo. Sobrang nainis si Frieza at itinapon si Tagoma palabas ng spaceship. Pagkatapos nun ay ipinaalam ni Sorbet kay Frieza na hindi pa nila natatagpuan si Future Trunks, habang si Goku naman ay mas malakas na kaysa sa dati at natalo nito si Majin Buu. Nagulat si Frieza pero lalo itong natuwa dahil mas lalo siyang ginanahan na magpalakas. Sinabi nito na sa loob lamang ng ilang buwan ng pagsasanay ay magagawa na niyang mabuksan ang natutulog niyang kapangyarihan. Nagpunta sa Earth ang Galactic Patrolman na si Jaco para bigyang babala si Bulma tungkol sa pagbabalik ni Frieza. Agad na sinubukan ni Bulma na makipag-ugnayan kay Whis gamit ang Strawberry Sundae pero hindi ito tumugon. Samantala, may dalawang lalaki na nagnakaw sa bangko. Hinabol ito ni Krillin na nagtatrabaho na ngayon bilang pulis at inaresto. Maya-maya ay biglang nakatanggap ng tawag si Krillin mula kay Bulma na humihingi ng tulong. Agad na umuwi si Krillin sa bahay para magpakalbo bilang paghahanda sa laban. Pagkatapos nun ay pinakita si Goku at Vegeta na nagsasanay kasama ni Whis sa planeta ni Beerus. Maya-maya pa ay pinatigil na ni Whis ang pagsasanay at sinabi na sobrang bagal ng dalawa. Ayon kay Whis ay kailangan ni Goku at Vegeta na matutunang kumilos ng hindi na nag-iisip. Sandaling natigil ang kanilang pag-uusap dahil nakatapak ng tae si Whis. Pagkatapos nun ay sinabi ni Whis na dapat matutong kumalma si Vegeta, habang si Goku naman ay dapat matutong mag-ingat para hindi mapuruhan ng kalaban. Dumating si Beerus at aksidenteng nakasira ng planeta dahil sa pagbahing. Dito nalaman ni Goku na may kakayahan si Whis na ibalik ang oras at ginagamit niya ito sa tuwing aksidenteng nakakasira ng planeta si Beerus. Pagkatapos nun ay nalaman ni Beerus na sinuhulan pala ni Goku si Whis ng pagkain para pumayag ito na sanayin sila. Binigyan ni Whis ng pagkain si Beerus para hindi ito magalit. Samantala, dumating na si Frieza sa Earth kasama ang kanyang hukbo at agad na nagpasabog ng isang syudad. Nasaksihan ito ni Piccolo at Gohan na pumunta sa lugar para pigilan si Frieza. Lumalabas na humingi ng tulong si Bulma sa mga miyembro ng Dragon Team na may sapat na lakas na pigilan ang hukbo ni Frieza. Ganun pa man natawa lamang si Frieza nang makita nito si Krillin. Pagkatapos nun ay dumating si Bulma kasama si Jaco. Pinilit ni Bulma si Jaco na makipaglaban kasama ng Dragon Team at wala itong nagawa. Sinubukan ni Bulma na makiusap kay Frieza na hintayin si Goku pero hindi ito pumayag. Kaya napilitan ang Dragon Team na makipaglaban nang wala si Goku. Maya-maya pa ay nag-decide ang Dragon Team na maghiwalay para magamit nila ang kanilang mga special technique. Nahirapan si Krillin na ubusin ang kanyang kalaban kaya kinailangan itong tulungan ni Gohan.
Ganun pa man si Jaco ay pinakain lang sa halimaw ang kanyang mga kalaban kaya mabilis na naubos. Patuloy na nakipaglaban ang Dragon Team sa hukbo ni Frieza hanggang sa si Sorbet at Shisami na lang ang matira sa mga ito. Humingi ng permiso si Shisami na sumali sa laban at nakaharap nito si Piccolo. Sobrang nahihirapan si Piccolo na kalabanin si Shisami kaya tinulungan na ito ni Gohan. Gumamit ng Super Saiyan si Gohan at tinalo si Shisami sa isang suntok. Pagkatapos nun ay kumain ng Magic Beans ang buong Dragon Team para maibalik ang kanilang mga lakas. Hindi natutuwa si Frieza sa pinakita ng kanyang hukbo kaya tinapos niya ang mga ito. Sunod ay pinabagsak ni Frieza si Gohan sa pamamagitan lang ng isang suntok sa sikmura. Ganun pa man nakabangon ito agad nang muling pakainin ni Krillin ng Magic Bean. Samantala, habang masayang kumakain ng pizza si Beerus ay natanggap na ni Whis ang mensahe ni Bulma. Sinabi nito kay Whis na pauwiin sina Goku at Vegeta sa lalong madaling panahon dahil muling nagbalik si Frieza. Gusto ni Bulma na gumamit ng instant transmission si Goku kaya sinabihan nito ang Dragon Team na maglabas ng malakas na enerhiya. Nang maramdaman ni Goku ang enerhiya ng Dragon Team ay agad nitong ginamit ang instant transmission kasama si Vegeta. Natuwa si Frieza dahil sa wakas ay magagawa na niyang makapaghiganti kay Goku na nagpadala sa kanya sa impyerno, kung saan araw-araw siyang pinahirapan ng mga diwata at anghel. Bago magsimula ang laban ay nag-decide si Frieza na gamitin na agad ang kanyang huling anyo. Gayunpaman hindi pa rin ito nakasabay kay Goku na nagtataglay na ng lakas ng Diyos at paulit-ulit lang na napabagsak. Gumamit si Frieza ng malakas na teknik pero kinontra lang ito ni Goku ng Kamehameha Wave. Maya-maya pa ay biglang binanatan ni Vegeta si Goku dahil hindi nito tinupad ang kanilang usapan na maghahati sa laban. Pinigilan ni Frieza si Vegeta at sinabihan itong maghintay. Dahil dito ay wala nang nagawa si Vegeta kundi ang bumalik sa Gedli at muling manood. Pagkatapos nun ay nagkasundo sina Goku at Frieza na ilabas na ang kanilang mga tunay na lakas. Unang nagpakita ng lakas si Goku at nagpalit sa kanyang Super Saiyan Blue. Pagkatapos ni Goku ay si Frieza naman ang nagpakita ng lakas at nagpalit sa kanyang bagong anyo na tinawag niyang Golden Frieza. Sa muling pagsisimula ng laban ay direktang umatake si Goku sa harapan kaya na-counter lang ito ni Frieza. Muling umatake si Goku pero sa ibabaw na ito kaya tumama. Pagkatapos nun ay sunod-sunod nang nagpalitan ng atake ang dalawa. Sa gitna ng nangyayaring laban ay dumating sina Beerus at Whis para hingin ang Strawberry Sundae na inalok ni Bulma. Masayang kumain ng Strawberry Sundae ang dalawa habang pinapanood ang laban. Sobrang nagulat si Frieza nang makita si Beerus na nanunood sa Gedli. Magalang na tinanong ni Frieza si Beerus kung may balak itong pigilan ang kanyang paghihiganti. Sinabi ni Beerus na naroon lamang siya para kumain at wala siyang pakialam sa ginagawa ni Frieza. Ganun pa man nangako ito na poprotektahan sina Bulma sa oras na may mangyari. Pagkatapos nun ay muli na namang hiningi ni Vegeta kay Goku ang laban. Hindi pumayag si Goku dahil nalaman na nito ang kahinaan ni Frieza. Ayon kay Goku ay mabilis na nauubos ang lakas ni Frieza sa bago nitong anyo dahil hindi pa nasasanay ang katawan nito. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Goku ay nag-decide si Frieza na tapusin na ang laban at ibinuhos na ang lahat. Napunta ang laban sa ilalim ng tubig kung saan sinubukan ni Frieza na lunurin si Goku. Ganun pa man hindi ito nagtagumpay dahil nadala lamang siya ni Goku paitaas ng tubig. Pagdating sa ibabaw ay pinaulanan ni Frieza ng Ki Blast si Goku pero wala sa mga ito ang tumama. Nang suntukin ni Frieza si Goku sa muka ay nag-counter ito ng malakas na suntok na may kasunod na sipa. Tinapos ni Goku ang kanyang atake sa pamamagitan ng napakalakas na Kamehameha Wave. Nang makita ni Goku ang kaawa-awang lagay ni Frieza ay sinabihan niya ito na umalis na lamang kung gusto pa nitong mabuhay. Hindi matanggap ni Frieza na muli siyang binibigyan ng awa ni Goku kaya sobra itong nagalit at tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Ganun pa man sa sandaling ibinaba ni Goku ang kanyang depensa ay pinatamaan ito ng laser ni Sorbet sa dibdib, napuruhan si Goku at hindi na nagawang makabangon. Dahil dito ay naging malaya na si Frieza na pahirapan si Goku. Inalok ni Frieza si Vegeta ng pagkakataon na patayin si Goku kapalit ng pwesto sa kanyang hukbo, pero tumanggi si Vegeta at sinabi na hindi niya pwedeng patayin ang kanyang motibasyon sa pagpapalakas. Sinabi rin ni Vegeta na buo na ang kanyang desisyon na patayin si Frieza. Inutusan ni Vegeta si Krillin na bigyan si Goku ng Magic Bean pero inatake ito ni Frieza. Buti na lang ay nalihis ni Vegeta ang atake patungo kay Sorbet. Muling nakabangon si Goku at ibinigay na nito ang laban kay Vegeta kaya nag-transform na ito sa Super Saiyan Blue.
Sobrang natakot si Frieza sa lakas ni Vegeta kaya nagpaulan ito ng mga ki blast, kaso inilihis lamang ni Vegeta ang lahat ng yun at unti-unting lumapit para bugbugin si Frieza. Sa sobrang pagkabugbog ay bumalik si Frieza sa dati nitong anyo, ganun pa man ayaw nitong pumayag na mamatay ng ganun na lang, kaya sa sandaling tatapusin na siya ni Vegeta ay pinasabog nito ang Earth, nawasak ang Earth pero nagawang mailigtas ni Whis si Beerus at ang Dragon Team gamit ang malaking barrier, habang nagdadalamhati ang lahat sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Whis na may kapangyarihan siyang ulitin ang oras ng 3 minuto at bibigyan niya ng pagkakataon si Goku na mailigtas ang Earth. Ibinalik nga ni Whis ang oras at bago pa sirain ni Frieza ang Earth ay tinapos na ito ni Goku gamit ang Dash Kamehameha Wave. Sobrang nagalit si Vegeta sa ginawa ni Goku pero agad rin itong kumalma nang ipaliwanag ni Bulma ang lahat. Pagkatapos nun ay pinasalamatan ni Bulma sina Whis at Beerus at pinangakuan na bibigyan ng masasarap na pagkain. Samantala, muling bumalik si Frieza sa impyerno at masaya itong tinanggap ng mga anghel at diwata doon. Pinagmamasdan ni King Cold ang Planet Vegeta sa kanyang scouter habang papalapit kasama ang kanyang hukbo. Napansin ni Genie at ng mga Saiyan ang pagdating ng mga spaceship at sobrang nag-alala. Dumiretso ang hukbo ni King Cold sa kastilyo ni Haring Vegeta. Bagamat hindi nasisiyahan ay magalang pa rin na binati ni Haring Vegeta si King Cold. Ipinakilala ni King Cold ang kanyang anak na si Frieza at magalang na binati ito ng mga Saiyan. Pagkatapos nun ay ipinahayag ni Cold ang kanyang pagreretiro at ang pag-akyat ni Frieza bilang kapalit. Nang matapos magsalita si Cold ay inalis ni Frieza ang kamay nito sa kanyang balikat at tumawa. Ipinakilala nito ang kanyang sarili ng may pagpapakumbaba at sinabi na mayroon siyang regalo. Ito ay mga bagong bersyon ng Scouter na ginagamit ng mga Saiyan. Sinubukan ni Frieza ang Scouter at napansin nito ang mga sniper na nakatutok sa kanya. Isa-isang pinatay ni Frieza ang mga sniper para ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos nun ay umalis na ang hukbo ni na Frieza at iniwan na ang 500 Scouter. Nang wala na sina Frieza ay binisita ni Haring Vegeta ang kanyang anak sa nursing capsule nito. Ipinagmalaki ni Haring Vegeta ang malaking potensyal ng kanyang anak at sinabi na matatalo nito ang halimaw na si Frieza. Gayunpaman nagalit si Haring Vegeta nang makita ang hindi kilalang bata sa pwesto na para lang sa mga mahusay na Saiyan. Ipinaliwanag ni Shito sa hari na si Broly ay anak ni Paragos at may lakas ito na mas mataas pa kay Prince Vegeta. Ayaw itong paniwalaan ni Haring Vegeta kaya tiningnan nito ang battle power ni Broly. Sa lakas ni Broly ay sumabog ang device. Lumapit si Neo na nagsusulat at sinabi na maaaring si Broly ang legendary Super Saiyan. Matapos marinig ang mga salita ni Neo ay nag-decide si Haring Vegeta na ipatapon si Broly. Napasugod si Paragos sa trono para magmakaawa sa hari na baguhin ang pasya nito. Nagpalusot si Haring Vegeta na ang kanyang ginawa ay isang misyon na pagsasanay para kay Broly. Ganun pa man hindi ito pinaniwalaan ni Paragos dahil ang pagdadalhan kay Broly ay isang planeta na may malupit na kapaligiran at walang nabubuhay na tao. Napilitan si Haring Vegeta na amining natatakot siya sa panganib na pwedeng idulot ng lakas ni Broly. Nagalit si Paragos at sinabi na naiinggit lamang ang hari sa kapangyarihan ni Broly. Nang sabihin ni Haring Vegeta na paalis na ang pod ni Broly ay nagmadali si Paragos na umalis para magnakaw ng spaceship. Sinubukan itong pigilan ng Saiyan na nagngangalang Beats pero hindi ito nakinig. Habang pinapalipad ang spaceship ay sinabi ni Paragos kay Beats ang kanyang plano na kunin si Broly mula sa Planet Bampa at manirahan sa ibang planeta. Sinabi rin ni Paragos na sasanayin niya si Broly at gagamitin niya ito para makapaghiganti sa hari. Nakarating sina Paragos sa planeta. Kaso sa kagustuhan ni Paragos na agad makita si Broly ay hindi naging maganda ang kanilang paglanding. Ganun pa man ay binaliwala ni Paragos ang nangyari at agad na sinimulan ang paghahanap kay Broly kasama si Beats. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng ingay na papalapit at bigla silang sinalakay ng mga Bampo Beetles. Dahil sa nangyari ay wala silang nagawa kundi ipagpaliban muna ang paghahanap. Nang ipagpatuloy ng dalawa ang paghahanap kinaumagahan ay nadiskubre nila ang isang malaking halimaw na may balahibo na parang damo. Nasaksihan nila kung paano kainin ng halimaw ang mga garapata na sumisipsip sa kanyang dugo. Pagkatapos nun ay nakita na nila ang space pod na sinakyan ni Broly. Nang pasukin nila ang kuweba na kalapit nito ay nakita nila sa loob si Broly na kinakain ang mga napatay nitong mga halimaw. Hinala ni Paragos ay naging unggoy si Broly kaya nakaya nitong patayin ang malalakas na halimaw. Pagbalik sa spaceship ay natuklasan nila na nasira ito sa kanilang paglanding at hindi na magagawa. Ang rasyon ng grupo ay para lang sa 10 araw at imposible na may dumating na tulong. Kaya nag-decide si Paragos na patayin na lang si Beats para mas mapatagal pa ang rasyon. Paglipas ng 5 taon,
Bumalik na si Bardock sa Planet Vegeta mula sa labanan dahil inutusan ni Frieza ang lahat ng mga Saiyan na umuwi. Sinabi ni Bardock na masama ang kanyang kutob sa nangyayari, dahil ayon dito ay baka nag-decide na si Frieza na hindi na niya kailangan ang mga Saiyan kaya uubusin na niya ang mga ito. Ganun pa man ayaw itong paniwalaan ni Lick at nanatili pa rin na positibo. Habang naglalakad palayo sa spaceship ay kinausap ni Taro si Bardock. Nabanggit nito na si Frieza ay nagtatanong tungkol sa Legendary Super Saiyan kaya lalong naghinala si Bardock. Samantala, sinabi ni Kikono kay Frieza na ang Super Saiyan at Super Saiyan God ay isa lamang alamat. Sumang-ayon si Frieza pero ayaw nitong makipagsapalaran kaya nag-decide pa rin ito na ubusin ang mga Saiyan. Nakauwi na si Bardock sa bahay at naabutan nito si Genie na nagtatrabaho sa kanilang butcher shop. Nalaman ni Bardock kay Genie na ang kanilang panganay na si Raditz ay nasa misyon kasama si Prince Vegeta. Sunod ay tinignan ng mag-asawa si Kakarot na nasa nursing capsule pa rin. Dito na sinabi ni Bardock kay Genie na sa pagsapit ng gabi ay magnanakaw siya ng space pod para ipadala si Kakarot sa ibang planeta. Nagprotesta si Genie pero nang ipinaliwanag ni Bardock ang kanyang mga hinala tungkol kay Frieza ay wala na itong nagawa. Pagsapit ng gabi ay nagnakaw nga si Bardock ng pod at ipinasok nito si Kakarot sa loob. Iminungkahi ni Genie na tumakas sila ng magkakasama pero sinabi ni Bardock na madali silang mahahanap kapag ginawa nila yon. Pinrogram ni Bardock ang destinasyon ng pod sa Earth na may mahihinang tao at mababang kalidad ng teknolohiya para malayo sa interes ni Frieza. Sinabi ni Bardock kay Kakarot na mabuhay anuman ang mangyari at nagpaalam na ang mag-asawa sa kanilang anak. Pasigaw na sinabi ni Genie kay Kakarot na huwag silang kalimutan at humagulgol sa pag-iyak. Samantala, binalaan ni Kikono si Frieza na kapag inubos nito ang mga Saiyan ay mababawasan ng kalahati ang kanilang puwersa. Ganun pa man sinabi ni Frieza na ayos lang dahil tatraidorin rin naman siya ng mga Saiyan balang araw. Pagkatapos nun ay lumabas na si Frieza ng spaceship para maglunsad ng pag-atake. Napatingin na lamang sa kalangitan si Genie habang si Bardock naman ay sinubukan pang pigilan ang supernova gamit ang Spirit Cannon. Sa kasamaang palad ay walang nagawa ang atake ni Bardock at tuluyan ng sumabog ang Planet Vegeta. Nabalitaan ng grupo ni Vegeta at Raditz ang nangyari pero ang alam ng mga ito ay sumabog ang Planet Vegeta dahil sa isang bulalakaw. Tinanong ni Nappa si Vegeta tungkol sa kanyang kapatid pero sinabi nito na wala siyang pakialam. Ganon din ang sagot ni Raditz nang tanungin ito tungkol kay Kakarot. Pagkatapos nun ay pinakita si Broly na napatingin sa space pod ni Kakarot na dumaraan sa langit habang kumakain. Sa kasalukuyan, nagsasanay sina Goku at Vegeta malapit sa bahay bakasyonan ni Bulma sa isang islang malayo sa timog ng West City. Si Bulma ay nanunood mula sa malayo kasama sina Beerus, pero pinatigil ni Beerus ang pagsasanay ng dalawa dahil hindi ito makatulog sa ingay. Tinanong ni Whis sina Goku at Vegeta kung bakit ito nagpapalakas. Sinabi ni Goku na nais niyang lumakas dahil nalaman niya sa Tournament of Power na marami pang malalakas, habang si Vegeta naman ay sinabi na ang motibasyon niya sa pagpapalakas ay ang panganib ng pagbalik ni Frieza. Sinabihan ni Goku si Vegeta na huwag mag-alala dahil tinulungan naman sila ni Frieza na manalo sa tournament. Tinawag ni Vegeta si Goku na bobo at sinabi na hindi dapat pagkatiwalaan si Frieza. Ayaw isawalang bahala ni Vegeta ang posibilidad na mas lumakas pa si Frieza at magdulot ng tunay na banta sa kanila. Pagkatapos nun ay biglang nakatanggap si Bulma ng tawag mula kay Trunks na nagsasabing ninakaw ang 6 na Dragon Ball sa kanilang lab. Nagpakita si Trunks ng video at nalaman nila na ang mga magnanakaw ay nakasuot ng armor tulad ng kay Frieza. Naisip ni Vegeta na mga mahihinang nilalang ang ipinadala ni Frieza kaya hindi nila naramdaman. Habang si Goku naman ay nagtataka kung ano ang gustong hilingin ni Frieza dahil hindi naman ito kayang bigyan ni Shenron ng higit pang lakas. Ganun pa man nagkasundo ang lahat na dapat pigilan si Frieza kahit ano pa man ang hiling nito. Sa kabutihang palad ay may extrang Dragon Raider si Bulma at alam na nito kung saan hahanapin ang huling bola. Sumama ang lahat maliban lang kay Beerus kaya pinagbantay na lang ito ni Bulma kay Bula. Habang lumilipad sila sa kanilang destinasyon, tinanong ni Goku si Bulma kung bakit nito kinokolekta ang mga Dragon Ball. Napilitan si Bulma na aminin na ginagawa niyang mas bata ang kanyang sarili ng 5 taon gamit ang Dragon Ball. Ipinaliwanag rin nito na kaya 5 taon lang ang kanyang hinihiling ay para hindi kapansin-pansin. Samantala, ibinalita ni Kikono kay Frieza na malapit na nilang makumpleto ang mga Dragon Ball. Ikinatuwa ni Frieza ang balita. Pagkatapos nun ay tinanong ni Kikono si Frieza kung immortalidad ba ang nais nitong hilingin. Sinabi ni Frieza na hindi dahil habang nasa impyerno siya ay na-realize niya na ang pagiging immortal ay hindi maganda kung ikaw ay nagdurusa at walang magawa.
Biglang lumapit si Berry Blue at sinabi na ang hihilingin ni Frieza ay karagdagang tangkad dahil lagi itong inaasar na maliit. Bagamat nahihiya ay inamin ni Frieza na nais niyang madagdagan ang kanyang taas ng 5 sentimetro. Ipinaliwanag rin nito na kaya 5 sentimetro lang ang kanyang hihilingin ay para hindi masyadong kapansin-pansin, sa kung saan sa kalawakan, si Chilay at Lemo ay naghahanap ng malalakas na tao na isasali sa Frieza Force. Napag-usapan ng dalawa si Frieza. Sinabi ni Chilay na nabalitaan niya na maliit si Frieza. Agad itong binalaan ni Lemo na huwag tatawagin si Frieza ng maliit kung gusto pa nitong mabuhay. Pagkatapos nun ay nakatanggap ang dalawa ng signal ng paghingi ng tulong mula sa Planet Bampa. Agad itong pinuntahan ng dalawa sa kagustuhang makakuha ng bonus. Nang makita ni Paragos ang dalawa ay nagmadali itong lumapit. Ipinakilala ni Paragos ang sarili bilang Saiyan na na-stranded sa planeta. Nang mabasa ni Chilay na nasa 4,200 ang lakas ni Paragos ay nagulat ito, kaso biglang may dumating na Bampa Beetle kaya tinawag ni Paragos si Broly. Mabilis na tinapos ni Broly ang Bampa Beetle at sobrang namangha si Chilay. Sa nakitang lakas ni Broly ay hindi na nagdalawang isip ang dalawa na dalhin ito kay Frieza. Habang nasa spaceship ay binigyan ni Chilay ng pagkain si Broly. Inutusan ni Paragos si Broly na magpasalamat at ikinatuwa naman ito ni Chilay. Pagdating sa spaceship, agad nakuha ng grupo ang atensyon ni Frieza nang malaman nito na sina Paragos at Broly ay mga Saiyan. Nang tanungin ni Frieza kung ano ang nangyari sa buntot ni Broly ay ipinaliwanag ni Paragos na inalis niya ito dahil hindi nito makontrol ang sarili at masyado itong mapanganib. Ganun pa man para sa kapanatagan ni Frieza ay sinabi ni Paragos na kaya niyang pigilan si Broly gamit ang isang device. Alam ni Frieza na si Broly ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan kaya inutusan nito si Berry Blue na gantimpalaan sina Chilay at Lemo. Pag-alis ng dalawa ay sinabi ni Frieza kay Paragos ang tungkol sa pagkawasak ng Planet Vegeta. Dito na nalaman ni Frieza na si Paragos ay may matinding galit kay Haring Vegeta kaya inalok niya ito ng tulong na makapaghiganti. Inutusan ni Frieza si Berry Blue na bigyan ang dalawa ng silid para makapagpalit ng damit. Nagsuot ng baluti si Paragos pero si Broly ay hindi dahil masyado daw itong maliit. Dahil dito ay iniunat ni Chilay ang kanyang armor bra para ipakita na nababanat ito. Sinubukan ni Chilay na hawakan ang pelt ni Broly pero bigla itong nagalit. Sasabihin sana ni Broly kung bakit mahalaga ang pelt sa kanya pero pinigilan ito ni Paragos. Pagkatapos nun ay biglang lumapit si Daigen at pinilit si Chilay na sumama sa kanya. Sinubukan ni Lemo na mamagitan pero sinuntok ito ni Daigen. Nagalit si Broly at itinaas si Daigen habang hawak sa leeg. Ayaw magpaawat ni Broly kaya napilitan na si Paragos na gamitin ang remote. Sobrang nasaktan si Broly kaya nagalit si Chilay kay Paragos. Habang nagsasalita si Paragos ay palihim na kinuha ni Chilay ang remote. Pumasok si Berry Blue sa mess hall at tinawag si Paragos. Pag-alis ni Paragos ay tumawa si Chilay at dinurog ng paa ang remote. Dinala ng dalawa si Broly sa living quarters para pakainin ng maraming snack bar. Dito ay nalaman ng dalawa na si Broly ay hindi pa nakakainom ng malinis na tubig. Pagkatapos nun ay sinabi ni Broly na ang kanyang pelt ay tenga ng kanyang una at nag-iisang kaibigan na si Ba. Ayon dito si Ba ay isang Bampa Beast at bahagi ng kanyang pagsasanay noon ang umiwas sa mga atake nito. Naging magkaibigan sila ni Ba pero hindi ito nagustuhan ni Paragos. Inatake ni Paragos si Ba at naputol ang tenga nito. Mula nun ay hindi na nagtiwala si Ba kay Broly kaya sinuot na lang ni Broly ang tenga bilang alaala na minsan sila naging magkaibigan. Sobrang naawa si Chilay kay Broly at sinabi na dapat na nitong iwanan si Paragos, pero tumanggi si Broly at sinabi na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Pagkatapos nun ay pinakita na nahanap na ng mga goons ni Frieza ang huling Dragon Ball. Samantala, sinabi ni Frieza kay Paragos kung nasaan si Vegeta para makapaghiganti ito. Gayunpaman sinabi ni Frieza na huwag pakialaman si Goku dahil gusto niyang siya ang tumapos dito. Pagkatapos nun ay tumungo na sa Earth ang buong Frieza Force. Sa Earth ay nakarating na sa Arctic ang grupo ni Bulma at nakita ang mga goons ni Frieza. Sinubukan ng mga kupal na tumakas pero pinasabog ito ni Vegeta. Nang lapitan ni Goku at Vegeta ang bumagsak na spaceship ay bigla nitong naramdaman ang enerhiya ni Frieza. Nagpasabog si Frieza ng maliit na supernova sa langit at unti-unting lumapag. Paglabas ng grupo ni Frieza ay agad naramdaman ni Vegeta at Goku ang lakas ni Broly. Nahalata ni Vegeta na sina Paragos at Broly ay mga Saiyan. Nainis si Paragos nang makita ang mukha ni Vegeta na nahahawig sa ama nito, habang si Frieza naman ay agad na kinuha ang mga Dragon Ball sa kanyang mga goons gamit ang telekinesis. Pagkatapos nun ay ipinakilala na ni Frieza sina Broly at Paragos bilang mga bago niyang alagad.
Ikinwento ni Frieza kung paanong walang awa na ipinatapon ng ama ni Vegeta sina Broly sa isang malupit na planeta. Ipinahayag ni Paragos na naroon siya para maghiganti at mabilis itong sinagot ni Vegeta na wala siyang kinalaman sa nangyari. Humingi ng permiso si Paragos kay Frieza na simulan ang laban at pumayag ito, kaya inutusan na ni Paragos si Broly na umatake. Agresibong inatake ni Broly si Vegeta na natutuwa dahil makakapag-ensayo na siya ng matindi. Napansin ni Paragos na si Vegeta ay isang malakas na mandirigma at kinumpirma ito ni Frieza. Nag-aalala si Paragos dahil ito ang unang beses na mapapalaban si Broly sa malakas na mandirigma. Nagpatuloy sa pagtindi ang labanan nina Vegeta at Broly. Hindi nagtagal ay napilitan na si Vegeta na gamitin ang Super Saiyan. Nagulat si Paragos at hindi makapaniwala dahil akala nito ay alamat lang ang Super Saiyan. Gamit ang Super Saiyan ay sunod-sunod na inatake ni Vegeta si Broly. Kaso unti-unting natuto si Broly hanggang sa muli na naman nitong malamangan sa laban si Vegeta. Maging si Goku ay hindi makapaniwala na nakakasabay si Broly kay Vegeta sa normal nitong anyo, ganun pa man ay hindi ito hinayaan ni Vegeta at nag-decide na maging Super Saiyan God. Muling nakuha ni Vegeta ang kalamangan at pinatalsik si Broly sa mga bundok gamit ang malakas na suntok. Napaluhod si Paragos sa pag-aakalang naabot na ni Broly ang kanyang hangganan. Nag-decide sila na umatras na lang kaya tinawag na ni Paragos si Broly. Kaso hindi ito nakinig at unti-unting nawalan ng kontrol. Gagamitin sana ni Paragos ang remote pero hindi niya ito mahanap. Habang nilalabanan ni Broly ang kanyang sarili ay pinatamaan ito ni Vegeta ng God Hit Flash para tapusin. Naitulak ng pagsabog si Broly sa ilalim ng tubig at doon ay tuluyan na itong nawalan ng kontrol. Naglabas ito ng malakas na puwersa na nagpaikot sa tubig ng lawa. Pag-ahon ni Broly sa tubig ay nababalot na ito ng malakas na enerhiya. Biglang nagpaputok si Broly ng enerhiya sa bibig at muntik na nitong matamaan si Goku. Inatake ni Vegeta si Broly pero hindi na ito nasaktan. Hinala ni Paragos ay nagawang maabot ni Broly ang lakas ng dakilang unggoy sa anyo ng tao. Ganun pa man dahil sa nakamit ni Broly na bagong lakas ay hindi na nila ito makokontrol. Samantala, hindi na makapaghintay si Goku kaya tinanggal na nito ang kanyang coat at hinamon si Broly. Nang magsimulang mag-warm up si Goku ay lalong nagalit si Broly, nagsalubong ang dalawa sa ere at nagpalitan ng mga suntok, maya-maya ay napuruhan ni Broly si Goku at napatalsik sa isang bundok, mas lalo pang nagpalakas si Broly kaya nag-decide na si Goku na gumamit ng Super Saiyan. Dahil dito ay panandali ang nakalamang si Goku sa bilis pero hindi rin ito nagtagal dahil unti-unting nakapag-adjust si Broly sa laban. Na-realize ni Goku na kailangan niya pa ng higit na lakas kaya nag-transform ito sa isang Super Saiyan God. Gamit ang kapangyarihan ng Super Saiyan God ay pinigilan ni Goku si Broly sa paggalaw. Sinubukan ito na kumbinsihin ni Goku na itigil na ang pakikipaglaban. Natakot sina Paragos na baka lumipat ng panig si Broly. Gayunpaman sa halip na pumanig kay Goku ay mas lalo lang nagalit si Broly. Ibinagsak ni Goku si Broly sa lupa para pigilan ito sa pag-atake. Lumindol ng malakas kaya ibinigay ni Frieza ang mga Dragon Ball sa kanyang mga alagad para hindi mawala. Samantala, mas lalo pang lumakas si Broly kaya nag-aalala na si Chilai sa kalagayan nito. Nagpatuloy si Broly sa paglampaso sa Super Saiyan God ni Goku. Gumamit si Goku ng Energy Sphere pero pinasabog lang ito ni Broly ng kamay. Dahil sa nabigong atake ni Goku ay nahawakan ito ni Broly at lalong binugbog. Nahirapan ng makagalaw si Goku dahil sa sobrang pagkabugbog kaya naisip ni Frieza na mukhang hindi na ito makakalaban. Pero biglang kinausap ni Piccolo si Goku sa telepatikong paraan. Sinabi ni Goku kay Piccolo na malakas ang kalaban at gagamit siya ng instant transmission kapag hindi na maganda ang nangyayari. Tinanggal ni Goku ang kanyang orange shirt at nagsimulang mag-transform sa Super Saiyan Blue. Pagkatapos magbagong anyo ay muling nakipaglaban si Goku kay Broly. Gumawa si Broly ng isang higanteng cyclonic attack at itinapon ito kay Goku. Sa lakas ng pagsabog ay nagbago ang buong paligid. Ganun pa man ay lumabas si Goku nang hindi nasaktan sa atake. Habang nagpapatuloy ang laban ay nawawalan na ng pag-asa si Paragos dahil na-realize nitong mapanganib na si Broly. Kabaliktaran nito si Frieza na nagugustuhan naman ang nangyayari. Kaya pinatay nito si Paragos para mas lalo pang palakasin si Broly.
Pagkatapos nun ay tinawag nito si Broly para ipakita ang namatay nitong ama, sumabog sa galit si Broly at naging Super Saiyan sa unang pagkakataon, nagdiwang si Frieza nang magsimulang magpaulan si Broly ng napakaraming Ki Blast, na-realize ni Vegeta na hindi matatalo ni Goku si Broly ng mag-isa kaya sumali na ito sa laban, sabay na nilabanan ng dalawa si Broly habang naka-Super Saiyan Blue, kaso hindi pa rin ito naging sapat kaya nag-decide ang dalawa na tumakbo at ibigay kay Frieza si Broly. Ginamit ni Goku ang pagkakataon para makapag-instant transmission kasama si Vegeta papunta kay Piccolo. Sinabi ni Goku kay Piccolo ang nangyari at humingi ng Magic Beans, kaso wala itong naibigay kaya iminungkahi na lang ni Goku kay Vegeta na gumamit ng fusion. Tumanggi si Vegeta dahil ayaw nitong sumayaw na parang tanga, ganun pa man napilitan itong pumayag nang sabihin ni Goku na mamamatay sina Bulma kung hindi nila matatalo si Broly. Samantala, hindi na matiis ni Frieza ang pambubugbog sa kanya ni Broly kaya napilitan na ito na gumamit ng Golden Form, pagkatapos ay pinakita na tinuturuan na ni Goku at Piccolo ng fusion dance si Vegeta. Sobrang nahihiya si Vegeta pero wala na itong nagawa, gumana ang fusion pero nagkamali si Vegeta kaya ang matabang Veko ang lumitaw, dahil sa nangyari ay naghintay pa sila ng 30 minuto para maghiwalay. Kaso sa pangalawang pagkakataon ay hindi pa rin ito nagtagumpay dahil isang payat na Veko ang lumitaw. Sa pangatlong pagkakataon ay nagawa na ng dalawa ng tama ang sayaw, isang mandirigma na nakasuot ng vest ang lumitaw at may malakas na enerhiya. Bago umalis ay pinangalanan nito ang kanyang sarili bilang Gogeta. Pagdating ni Gogeta sa labanan ay naabutan nito si Frieza na nasa bingit na ng pagkatalo. Nagpakilala si Gogeta kay Frieza bago pumunta kay Broly na kasalukuyang inaatake si Whis. Inaya ni Gogeta si Broly na maglaban at lumipad sa malayo. Agad na nagpaulan ng malalakas na atake si Broly pero madali lang itong iniwasan ni Gogeta. Nag-transform si Gogeta sa Super Saiyan at binugbog ng matindi si Broly. Nagpaulan ng maraming Kamehameha Wave si Gogeta kaya dinipensahan ni Broly ang sarili ng purong enerhiya. Pagkatapos nun ay sinugod ng dalawa ang isa't isa at nagbanggaan ng lakas. Sa lakas ng pagsabog ay nakalikha ito ng sariling dimensyon. Sa loob ng dimensyon ay lalo pang nagpalakas si Broly kaya napilitan na si Gogeta na gumamit ng Super Saiyan Blue. Sa sandaling magsalubong ang dalawa ay nabasag nito ang dimensyon. Samantala, nag-decide sina Chilai at Lemo na iligtas si Broly gamit ang mga Dragon Ball. Pagkatapos nun ay pinakita na nilalampaso na ni Gogeta si Broly. Gumamit si Broly ng Gigantic Roar pero kinontra lang ito ni Gogeta ng mga Ki Blast. Tinapos ni Gogeta ang kanyang atake gamit ang isang malakas na Stardust Breaker. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Shenron sa langit, lumalabas na nagtagumpay sina Chilai at Lemo na makalabas ng spaceship at magamit ang mga Dragon Ball. Muling nagpalakas si Broly at umatake. Nagpakawala ito ng malakas na Energy Blast pero madaling naiwasan ni Gogeta. Nang makalapit si Gogeta ay tuloy-tuloy na nitong binugbog si Broly. Nang subukan ni Broly na salubungin ang suntok ni Gogeta ay tumilapon ito, sinundan ni Gogeta si Broly at pinasabog ito gamit ang Meteor Explosion. Pagkatapos ay gumamit si Gogeta ng Limit Ultra Kamehameha Wave para tapusin si Broly, kaso hiniling ni Chilai kay Shenron na ibalik si Broly sa pinanggalingan nito kaya hindi ito tinamaan. Lumitaw si Broly sa Planet Bampa na wala ng lakas at bumalik na sa normal, agad na sumakay ng spaceship sina Chilai at Lemo para tumakas. Pasasabugin sana ni Frieza ang spaceship pero pinigilan ito ni Gogeta. Bagamat nainis ay hindi pumalag si Frieza kay Gogeta at nag-decide na lamang na umalis. Pagkatapos nun ay pinakita si Lemo at Chilai na naglalakbay sa kalawakan, nagkasundo ang dalawa na puntahan si Broly pero bago yun ay nag-decide ito na mag-ipon muna ng mga pagkain. Makalipas ang 3 araw, habang nananakop ng planeta ang Frieza Force, sinabi ni Frieza na muli niyang gagamitin si Broly laban kay Goku at Vegeta sa sandaling makontrol na nito ang kanyang kapangyarihan. Sa Planet Bampa, dinalhan ni Broly ng malaking kuko sina Chilai at Lemo pero hindi nito nagustuhan ang lasa. Pagkatapos nun ay biglang lumitaw si Goku sa kanilang harapan, natakot ang tatlo at naghandang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ganun pa man sinabi ni Goku na hindi siya naroon para makipaglaban at nag-alok ng mga item na makakatulong sa tatlo, tulad ng panghabang buhay na supply ng pagkain na nakalagay sa capsule at 2 Magic Bean. Ipinaliwanag ni Goku na ginagawa niya ito para makaligtas ang tatlo sa malupit na planeta. Sinabi rin nito na nakakapanghinayang na mamatay ang isang malakas na katulad ni Broly. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Goku at sinabi na muli siyang babalik para samahan si Broly na magsanay. I guess I should be grateful.
So yeah, thanks. Matagal na panahon nang nakalipas, mayroong isang masamang organisasyon na kilala bilang Red Ribbon Army na pinamumunuan ni Commander Red, bagamat napabagsak ito noon ng batang Goku, ang pinuno nito na scientist na si Dr. Gero ay nakatakas. Makalipas ng mahabang panahon ay muling bumalik si Dr. Gero kasama ang kanyang mga nilikha, natalo ni Goku ang mga ito at ganun din si Cell na pinakamalakas sa mga nilikha nito. Ganun pa man sa kabila ng mga nangyari ay desidido pa rin si Magenta na anak ni Commander Red na tuparin ang ambisyon ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, habang nagmamaneho si Carmine papunta sa Red Ribbon Compound, hindi nito alam na sinusundan siya ni Hachimaru na spy robot ni Dr. Hedo. Si Carmine ay maghahatid kay Magenta ng impormasyon tungkol kay Dr. Hedo. Ayon kay Carmine, ang batang doktor ay ang genius na apo ni Dr. Gero. Gayunpaman kahit isa itong henyo ay hindi ito tinatanggap sa mga laboratorio dahil sa mga eksperimento nitong nakakabahala. Para mapondohan ang kanyang mga pananaliksik ay bumuhay ito ng ilang mga bangkay at pinagtrabaho sa isang convenience store. Kaso agad itong nahuli at tuluyang nakulong. Nag-decide sina Magenta at Carmine na salubungin si Dr. Hedo sa paglaya nito. Lumabas si Dr. Hedo ng bilangguan na nakasuot ng superhero-style suit. Agad nitong nakilala sina Carmine at Magenta na lumapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Dr. Hedo na nakilala niya ang dalawa dahil matagal na niya itong pinasusundan sa kanyang spy na si Hachimaru. Dahil dito ay hindi na nagpakilala sina Magenta at pinasakay na agad si Dr. Hedo sa kanilang sasakyan. Inalok ni Magenta si Dr. Hedo na magtrabaho para sa kanila. Gayunpaman dahil sa nangyari kay Dr. Gero sa Red Ribbon Army ay nagdalawang isip si Dr. Hedo na pumayag. Ayon kay Dr. Hedo ay kinamumuhian ng kanyang mga magulang ang Red Ribbon Army dahil ginawa nitong masama ang kanyang lolo. Sunod ay inamin ni Dr. Hedo na isa siyang panatiko ng mga superhero na pumipigil sa mga katulad ng Red Ribbon Army. Tinangka ni Carmine na takutin ng baril si Hedo pero ibinunyag nito na tinurukan niya ang kanyang sarili ng serum na nagpapatigas ng balat kaya hindi siya masasaktan ng bala. Ibinunyag rin nito na nagtataglay ng malakas na lason ang kanyang spy na si Hachimaru. Para mapapayag si Dr. Hedo ay naisip ni Magenta na paniwalain ito na ang Capsule Corporation ang tunay na masama. Inaakusahan ni Magenta ang Capsule Corporation na tumutulong sa mga alien na sakupin ang Earth. Pinakita ni Magenta ang video ni Trunks na pinatay si Frieza para makumbinse si Dr. Hedo. Sinabi rin ni Magenta na ang tunay na dahilan kaya nilikha ng Red Ribbon Army sina Cell ay para pigilan sina Bulma sa balak nito. Dahil sa mga sinabi ni Magenta ay pumayag si Hedo na tulungan ito at ibahagi ang kanyang mga kaalaman sa paglikha ng pinakamalakas na android superhero. Pagkalipas ng 6 na buwan ay pinakita si Piccolo na tinitraining ang 3 taong gulang na si Pan. Sinabi ni Pan kay Piccolo na gusto na niyang matutong gumamit ng enerhiya sa pag-atake. Ganun pa man sinabi ni Piccolo na hindi pa pwede hanggat hindi pa ito natututong lumipad. Sinubukan ni Pan na lumipad pero hindi nito nagawa. Sinabihan ito ni Piccolo na huwag mag-alala dahil natural niya rin itong matututunan pagdating ng panahon. Tinanong ni Pan si Piccolo kung totoo bang mas malakas ang kanyang ama kaysa sa kanyang lolo na si Goku. Sinabi ni Piccolo na pwede. Pero sa kalagayan ni Gohan ngayon ay hindi na siya sigurado. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Pan para pumasok sa paaralan. Makalipas ng ilang oras ay tinawagan ni Videl si Piccolo para pakiusapan ito na sunduin si Pan sa school. Dahil busy ito sa paghahanda ng tournament na gaganapin sa martial arts school habang si Gohan naman ay busy sa pananaliksik, pumayag si Piccolo pero pinuntahan pa rin nito si Gohan para alamin kung bakit hindi nito magawang sunduin si Pan. Ipinaliwanag ni Gohan ang kanyang ginagawa pero hindi interesado si Piccolo. Sa halip ay pinagsabihan nito si Gohan na magsanay para maging handa kung sakaling magpakita muli ang kasamaan. Inatake ni Piccolo si Gohan para sukatin ang pagiging handa nito. Nang malaman ni Piccolo na naging mahina na si Gohan ay nilagyan niya ito ng damit na mabigat bilang pagsasanay. Umuwi si Piccolo at ipinagpatuloy ang kanyang meditation. Kaso bigla itong inatake ni Gamma 2. Na-realize ni Piccolo na isang android si Gamma nang mapansin nito ang logo ng Red Ribbon. Sinabi ni Gamma 2 na ipinadala siya doon para subukan lamang ang kanyang lakas. Kaso dahil alam na ni Piccolo kung sino siya ay papatayin na lang niya ito. Sumugod si Gamma 2 at sobrang nahirapan si Piccolo na kalabanin ito. Straight up vaporizing? I was hoping Inakala ni Gamma 2 na napatay na niya si Piccolo sa malakas na pagsabog kaya umalis na ito. Ganun pa man hindi nito alam na sinadya ni Piccolo na huwag magpakita para sundan siya pabalik sa Red Ribbon Base.
Doon ay nangagaw si Piccolo ng uniforme sa isang gwardya para makapasok. Nakarating si Piccolo sa isang control room kung saan nagpupulong ang grupo ni Magenta. Pinagalitan ni Gamma 1 si Gamma 2 dahil hindi nito sinigurado na namatay si Piccolo. Nagalit si Magenta at sinabi na dahil sa pagkakamali ni Gamma 2 ay kailangan na nilang madaliin ang kanilang mga plano. Inutusan ni Magenta si Dr. Hedo na tapusin na ang paggawa kay Cellmax, pero iginiit ni Hedo na hindi na kailangan dahil naroon naman ang dalawang Gamma para tapusin ang trabaho. Sinabi ni Hedo na nagdadalawang isip siyang gisingin si Cellmax dahil hindi pa gawa ang control system nito. Ayon dito kung wala ang control system ay mahihirapan silang pasunurin si Cellmax. Pagkatapos marinig ang tungkol kay Cellmax ay agad na tinawagan ni Piccolo si Bulma para tanungin kung nasaan sina Goku at Vegeta. Sinabi ni Bulma na umalis ang dalawa para magsanay kasama si Beerus. Sinabihan ni Piccolo si Bulma na makipag-ugnayan kay Whis habang siya ay pupunta sa tore ni Koren para kumuha ng Magic Beans. Sa planeta ni Beerus, nagsisimula na namang magwala si Broly kaya hiniling ni Goku na itigil muna ang pagsasanay. Pagkatapos nun ay nakita ni Goku si Vegeta na walang ginagawa kaya pinagsabihan niya ito. Ganun pa man ay ipinaliwanag ni Vegeta na siya ay nagko-concentrate at isa itong paraan ng pagsasanay. Ayon pa kay Vegeta ito ang dahilan kung bakit nagagamit ni Jiren ng maayos ang kanyang lakas. Pinuri ni Whis si Vegeta sa natuklasan nito at nagmungkahi ng isang laban sa pagitan ng tatlong Saiyan. Kaso tumanggi si Vegeta dahil ayaw nitong makalaban si Broly kasi biglang nagwawala. Samantala, nagising si Beerus mula sa 4 na buwan na pag-idlip at nagalit ito nang makita si Broly sa kanyang planeta. Kumalma si Beerus matapos maamoy ang pagkain na niluto ni Lemo. Tinikman ni Beerus ang pagkain at sobrang nasarapan, habang si Chilay naman ay nagustuhan ni Beerus dahil maganda kaya nag-decide ito na payagan na ang tatlo na manatili. Masayang nagsalo ang lahat sa pagkain at idineklara ni Beerus si Lemo bilang bago niyang tagapagluto. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang pagsasanay pero sa pagitan na lamang ni Goku at Vegeta. Maya-maya ay nag-decide si Beerus na kumuha ng ice cream at isinama nito si Chilay. Masayang kumain ng ice cream ang lahat maliban kay Broly habang nanunood ng laban. Sa kasagsagan ng laban ay tumawag si Bulma pero walang nakapansin dahil natakpan ng lalagyan ng ice cream ang staff ni Whis. Sa Earth, 2 magic beans lang ang naibigay ni Koren kay Piccolo. Pagkatapos ay tumawag si Bulma kay Piccolo para sabihin na hindi niya makontak si Whis. Hindi na maaasahan sa matinding laban si Gohan at wala nang maisip si Piccolo na pwedeng kapalit nito kaya nawawalan na ito ng pag-asa. Biglang may naalala si Piccolo at agad na pumunta kay Dende. Tinanong ni Piccolo si Dende kung pwede nitong ilabas ang kanyang potensyal tulad ng ginawa ng Grand Elder Guro kay Gohan at Krillin. Sinabi ni Dende na wala pa siyang kakayahan na gawin yun dahil masyado pa siyang bata, kaya naman pinalakas na lang ni Dende ang mga Dragon Ball para magawa nito ang sinasabi ni Piccolo. Pagkatapos mapalakas ni Dende ang mga Dragon Ball ay umalis na si Piccolo para puntahan si Bulma. Pagdating doon ay agad na tinawag ni Piccolo si Shenron para hilingin na ilabas ang nakatago niyang potensyal. Inilabas nga ni Shenron ang potensyal ni Piccolo at sinabi na nagbigay din siya ng bonus. Pagkatapos nun ay ginamit ni Bulma ang 2 pang hiling para palakihin ang kanyang puwet at pahabain ang kanyang pilik. Pag-alis ni Shenron ay doon lang na-realize ng 2 na sana ginamit na lang nila ang isang hiling para pabalikin sina Goku sa Earth. Nang hihinayang man ay wala nang magagawa si Piccolo kaya bumalik na lang ito sa Red Ribbon HQ at ipinagpatuloy ang kanyang mahirap na misyon. Sa base ng Red Ribbon, sa kagustuhang mapabilis ang plano ay pumili na ng sunod na target sina Magenta at ito ay si Gohan. Balak ng mga ito na gamitin si Pan para papuntahin si Gohan sa kanilang base. Nang marinig ito ni Piccolo ay agad itong nagboluntaryo sa misyon na kidnapin si Pan at sinabi na pamilyar ang bata sa kanya. Pumayag si Magenta at isinama si Piccolo sa isa pang sundalo na si Number 15. Iniisip ni Piccolo na ang pagkidnap kay Pan ay maaaring magpabalik kay Gohan sa dati. Pinuntahan ni na Piccolo at Soldier Number 15 si Pan sa school nito. Kaso agad na pinabagsak ni Pan si Number 15 kaya napilitan na kumilos si Piccolo. Dinala ni Piccolo ang walang malay na sundalo habang sinasabi kay Pan ang kanyang plano. Inutusan ni Piccolo si Pan na magpanggap na natatakot para iligtas siya ni Gohan. Pagbalik sa base ay ipinagpatuloy ni Pan ang pag-arte sa video na gagamitin para akitin si Gohan. Pumunta si Piccolo at Number 15 sa bahay ni Gohan para ihatid ang mensahe. Sa una ay hindi sila binibigyang pansin ni Gohan pero nang ipakita nila ang video ni Pan ay bigla itong nagalit.
Sa sobrang galit ay naging Super Saiyan si Gohan, humingi ng paumanhin si number 15 at magalang na hiniling kay Gohan na sumama. Pagdating ni Gohan sa base ay agad nitong pinuntahan si Pan pero pinigilan ito ni Gamma 2. Pagkatapos nun ay inutusan na ni Dr. Hedo si Gamma 1 na labanan si Gohan. Sa una ay patas lamang ang laban pero habang tumatagal ay unti-unting natutunan ni Gamma 1 ang mga galaw ni Gohan at nakuha ang kalamangan. Maya-maya pa ay napilitan na si Gohan na gumamit ng Super Saiyan. Kaso hindi pa rin ito naging sapat para talunin si Gamma 1, sa sandaling matatalo na si Gohan ay inutusan ni Piccolo si Pan na muling umarte. Nagpanggap si Piccolo na sinasaktan si Pan na agad namang sinaway ni Gamma 2. Gayunpaman ang ginawa ni Piccolo ay nagdulot na ng matinding galit kay Gohan kaya umakyat ito sa kanyang ultimate form. Dahil sa nangyari ay muling nakuha ni Gohan ang kalamangan at ikinatuwa ito ni Piccolo at Pan. Hindi nagtagal ay inutusan na ni Dr. Hedo si Gamma 2 na tumulong pero pinigilan ito ni Piccolo. Agad na ginamit ni Piccolo ang bagong lakas at binanatan si Gamma 2. Kaso pagbangon ni Gamma 2 ay sinabi nito na meron pa siyang itinatagong lakas at kinuha ang kalamangan sa laban. Ganun pa man habang nilalabanan si Gamma 2 ay pilit itong kinumbinsi ni Piccolo na ang Red Ribbon Army ang tunay na masama. Tumangging maniwala si Gamma 2 at itinapon si Piccolo sa ibaba ng bangin. Dito na lumabas ang ibinigay ni Shenron na bonus na kapangyarihan. Isang sigil ang lumabas sa likuran ni Piccolo at binalot ito ng napakalakas na enerhiya. Gamit ang mas malakas na anyo ay napabagsak ni Piccolo si Gamma 2 gamit lang ang isang suntok. Samantala, si Pan ay sinugod sina Magenta at Carmine. Sa sandaling ito ay natanggap na ni Gamma 2 ang katotohanan kaya pinanood lang nito si Carmine na bugbugin ni Pan. Pagkatapos ay pinahinto ni Gamma 2 ang labanan. Habang si Dr. Hedo naman ay sinundan si Magenta para pigilan ito na gisingin si Cellmax. Binaril ni Magenta si Dr. Hedo at bumagsak ito sa sahig. Ganun pa man sa sandaling matatapos na si Magenta sa kanyang ginagawa ay biglang bumangon si Dr. Hedo at muling ipinaalala ang matigas niyang balat, dahil dito ay napilitan na si Magenta na lumaban gamit ang kanyang modified na katawan, pero mabilis lang ito na pinatay ni Dr. Hedo gamit ang lason ni Hachimaru. Ginamit ni Magenta ang kanyang mga huling sandali para gisingin si Cellmax, samantala, dumating si Bulma na dala ang mga natitira sa Dragon Team para maging backup ni Piccolo sa laban. Tinanong ni Gohan si Piccolo tungkol sa kanyang bagong anyo at sinabi ni Piccolo na ibinigay yon ni Shenron. Iminungkahi ni Gohan na bigyan ng pangalan ang anyo kaya pinangalanan ito ni Piccolo ng Orange Piccolo. Pagkatapos nun ay pinakita na tuluyan ng nagising si Cellmax at nakalabas ng kanyang chamber. Nagmadaling lumabas ng laboratorio si Dr. Hedo para balaan ng iba pero huli na ang lahat. Lumipad si Cellmax sa langit at nagpalabas ng napakalakas na enerhiya. Inabot ng enerhiya si Dr. Hedo at nabigo ang dalawang Gamma na iligtas ito. Bago magsimula ang laban ay naghagi si Piccolo ng isang magic bean kay Gohan pero hindi nito nasalo. Dahil sa nangyari ay napilitan si Gohan na sumabak sa laban ng pagod kasama ang iba, habang si Krillin naman ay nagpaiwan kasama sina Pan at Bulma dahil may trauma ito kay Cell. Ibinunyag ni Gamma 1 na nilagyan ni Dr. Hedo ng kahinaan sa tuktok ng ulo si Cellmax. Kaya naman ang lahat ay nagtulong para patamaan ito sa tuktok ng ulo. Sa kasamaang palad ay hindi naging sapat ang Demon Wave ni Piccolo at lalo lamang nagwala si Cellmax. Nadamay si Pan sa mga pagsabog pero swerte itong nakaligtas dahil bigla itong natutong lumipad. Pagkatapos nun ay sinubukan ni Goten at Trunks na mag-fusion. Kaso nagkamali ito kaya ang matabang bersyon ni Gotenks ang lumabas. Pagsugod nito ay pinatalsik lang ito ni Cellmax, ganun pa man ay bumanda ito pabalik at tumama sa ulo ni Cellmax. Napinsala ang ulo ni Cellmax pero muli lang itong nagwala, dahil sa nangyari ay nag-decide si Gamma 2 na isakripisyo na ang kanyang sarili. Gustong sumama ni Gamma 1 pero inutusan ito ni Gamma 2 na manatili para kay Dr. Hedo. Pagkatapos nun ay nag-ipon na ng enerhiya si Gamma 2 at lumipad. Nang makita ni Krillin ang nangyayari ay napilitan na itong sumali sa laban. Pinanatili ng lahat si Cellmax sa pwesto nito gamit ang atake habang si Krillin naman ay gumamit ng solar flare. Ilang saglit pa ay bumulusok na si Gamma 2 mula sa kalangitan. Sa kasamaang palad ay naharang ni Cellmax ang atake kaya naputol lang ang braso nito. Nagalit si Cellmax at sinubukan na apakan si Gamma 2.
Ganun pa man ay pinigilan ito ni Piccolo na bumalik sa kanyang orange form at ng iba pa, ipinaalala ni Krillin kay Piccolo na gamitin ang Great Namekian technique na ginamit nito noon laban kay Goku. Naging dambuhala si Piccolo at hinambalos ng malaking poste si Cell Max. Pagkatapos nun ay ibinigay ni Piccolo kay Gohan ang kanyang Magic Bean at inutusan ito na maghanda ng malakas na atake. Biglang sumugod si Cell Max kaya napilitan sina Gohan at Piccolo na harapin muna ito. Nang magkaroon ng pagkakataon ay sinabi na ni Piccolo ang plano sa lahat, ilang saglit pa ay bumangon na si Cell Max kaya sumugod na si Piccolo. Sumugod din ang iba para tulungan si Piccolo pero mabilis lang itong natalo. Dahil sa nangyari ay si Piccolo na lamang ang naiwan para pigilan si Cell Max. Binugbog ng sobra ni Cell Max si Piccolo hanggang sa mawalan ito ng malay. Ang nangyari kay Piccolo ay naging dahilan para magising ni Gohan ang kanyang beast form. Inatake ito ni Cell Max pero hindi ito nasaktan at nag-counter lang ng mas malakas na atake. Nagalit si Cell Max at nagsimulang mag-charge ng napakalaking bola ng enerhiya. Biglang hinawakan ni Piccolo si Cell Max at inutusan si Gohan na patamaan ito ng malakas na atake. Sumunod si Gohan at nagsagawa ng Special Beam Cannon. Hindi nakaligtas si Cell Max sa atake ni Gohan at tuluyan ng sumabog ang katawan nito. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ay agad na hinanap ni Pan ang iba. Nagulat si Pan nang makita sina Gohan at Piccolo na iba ang anyo. Ganun pa man nang bumalik na si Gohan sa dati ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. Na-realize ni Piccolo na kung hindi sila tinulungan ng dalawang Gamma ay maaaring wala na sila ngayon. Sunod ay binigyang diin ni Piccolo na ito ang dahilan kung bakit mahalagang manatiling handa si Gohan. Pagkatapos nun ay pinakita na si Gamma 2 ay tuluyan ng naglaho. Sinabi ni Piccolo na si Gamma 2 ay isang tunay na superhero. Sobrang nagsisisi si Dr. Hedo sa kanyang mga ginawa kaya nag-decide ito na sumuko sa mga pulis. Gayunpaman pinigilan ito ni Krillin at ni Piccolo na nagkasundo na magpanggap na lang na walang nangyari. Dahil wala nang mapuntahan ay nakiusap na lang si Dr. Hedo kay Bulma na tanggapin sila ni Gamma 1 sa Capsule Corporation. Pumayag si Bulma sa kondisyong tutulungan siya nito na gumawa ng serum na pampatanggal ng wrinkles. Pagkatapos nun ay masayang ipinakita ni Pan kay Piccolo na natuto na siyang lumipad. Samantala, pareho nang umabot sa kanilang limitasyon sina Vegeta at Goku. Ganun pa man may kaunting lakas pa si Vegeta kaya napabagsak nito si Goku gamit ang mahinang suntok. Masayang sinabi ni Vegeta na sa wakas ay natalo na niya si Goku. Naantig sina Lemo at Broly sa laban at parehong napaiyak, habang si Whis naman ay sinagot na ang tawag ni Bulma at humingi ng pagkain. Kaso tinanggihan na ito ni Bulma.